Okay, let's pray. Aming Diyos, kami muli ay nandito sa aming online Bible study at salamat sa iyong mayamang awat biyaya at grasya mo Lord kung kaya't kami ay patuloy na nakakapagtipon-tipon sa online Bible study nito sa kani-kanilang mga lugar gabi-gabi. So Lord, ito ay dahil sa inyo, sa inyong katapatan. At muli ngayon, amin pong binibigay ang aming mga sarili, hinihingi ang inyong paglilinis, nang sa ganon, kami ay maging daluyan ng inyong pagpapala at patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Lalo't mga pinag-aaralan ngayon namin ay mga practical na aplikasyon ng mga turo na isinulat nga ni Apostol Pablo. At ito ay para sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kadakilaan. So, Banal na Espiritu, kayo po ang siyang maging guro namin at kami ay upo sa inyong paanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, 2 verses tayo ngayon. Verses 22 and 23 of chapter 5 ng Galatians. So Galatians chapter 5 verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking and envying each other. So, binasa ko na hanggang 25, pero ang ating itatakal lang tonight is just these two verses 22 and 23. So, doon pa lang sa ating binasa, ay alam na natin kung anong gustong ipakita sa atin dito. At yun ay walang iba kundi ang fruit of the Spirit. So, gaya nung kagabi na ating inaral, yun namang inaral natin kagabi ay mga works of the flesh. So ito naman yung kalaban. So ngayon, ito naman yung fruit of the Spirit, na ito naman yung ating dapat kakampi, na ito lang dapat na maging kumbaga sinusunod natin. At the same time, ito yung naipapakita natin. At ating Korinto sa 3, sapagkat yung kahapon nga, hinati rin natin sa 3 na yung works of the flesh is actually 4, no? 4 realms, yung sex, religion, society, and drink. Dito naman, ay makikita natin, hatiin natin itong 3. So, unahin na natin na ang una ay sa Diyos, yung 3, love, joy, and peace. Yung pangalawa naman is yung patience, kindness, and goodness is para sa ating kapwa-tao. And then yung third is yung faithfulness, gentleness, and self-control patungkol naman sa ating mga sarili. Okay? So yan. So love, joy, and peace. So makita natin sa love, gaano natin kamahal ang Diyos. Okay? Siguro pag ating bibigyan ng measurement, nung tayo hindi pa mananampalataya ay talagang malayo. Pero ngayon na tayo ay mananampalataya na, masasabi natin na talagang mahal natin ang Diyos. Kahit pa tayo ay nagkukulang, sumasablay at nagkakasala.
sa kadahilanan na ang Espiritu ng Diyos ay pumasok na sa ating katauhan. Okay? Kumbaga siya ay nanahan na. Hindi lang actually ang banal na Espiritu, kundi ang Trinidad, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And that is why makikita natin na makakaya natin talagang mahalin ng Diyos dahil nga sa banal na Espiritu na nasa atin. So, babasahin ko lang yung ibang verses sa Bible na makikita natin yung yan. Itong sinasabi sa 2 John 1 verse 6. And this is love, that we walk in obedience to His commands. As you have heard from the beginning, His commands is that you walk in love. So, dito makikita rin natin sa 1 John 5:3. In fact, this is love for God, to keep His commands. And His commands are not burdensome. So, ibig sabihin, makakaya na nating sundin ang mga kautusan ng Diyos sapagkat ang banal na Espiritu ay nasa atin na. Sabi niya sa 1 John 4:10, this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. So, the reason bakit natin minamahal ang Diyos ay una, ang Diyos ang nagmahal sa atin. Sabi nga niya sa John 3:16, for God so loved the world, this wicked and evil world, okay, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Okay. So, sabi rin sa 1 Corinthians 13:13, yung tatlo na nagre-remain, faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Yeah. So, kuha na natin yung love na yan. Okay. So, Christian first love is his love for God before he loves his fellow men. Okay. And sabi nga, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Okay? So, yun. So, here makita natin yung joy, yung ating kagalakan. Kagalakan na tayo ay nasa Panginoon na. Tayo ay niligtas na ng Diyos. At tayo kabilang sa mga hinirang niya. Tayo ngayon ay mga mananampalataya. So, wala nang makakapaghiwalay pa sa atin. Kaya tayo ay tuwang-tuwa. Tayo ay nagre-rejoice sapagkat nga ang Diyos mismo ay pumarito na at kanyang inialay ang kanyang buhay para nang sa ganon tayo ay maging anak niya. Yan. At the same time, may peace. So yung peace na yan, we now have peace with God, yung ating inaral din sa Book of Romans. Dati tayo ay kaaway ng Diyos, but now, kaibigan niya na tayo. Hindi lang kaibigan, tayo ay kanyang mga anak. So yung war between God and man has now been reconciled through the work of Jesus Christ on the cross. That is why meron na tayong kapayapaan. Hindi lang to yung kapayapaan na payapa ang ating isip, ang ating puso, okay? Pero dahil sa meron na tayong kapayapaan towards God, dahil hindi niya na ipapato sa atin kung anuman yung mga nagawa nating kasalanan noon, dahil ito'y binayaran na ng dugo ni Kristo. So we have peace with God. And so because of that, then we have peace in our hearts, in our minds, in our whole being. That is why kahit may pandemic na ganito, ang isang Kristiyano, siya ay nakafocus sa Diyos dahil nga alam niya na siya ay assured ng kanyang kaligtasan na. He has been saved by God and he will enjoy his presence with the Lord one day in the future. So yeah. Kaya nga
Sinabi rin ng ating Panginoon, "Peace I leave you, not as the world gives, but what I give to you." So itong peace na to, it is the peace that transcends all understanding. Okay? Ito yung peace na nagmumula sa kalangitan, hindi ito yung pansamantala. Okay? Kundi ito ay talagang eternal na kapayapaan. So next, makita natin, so tapos na tayo dito sa focus sa Diyos, itong tatlo, love, joy, and peace. Sa ating kapwa-tao naman, nakalagay dyan, patience, kindness, goodness. So ito ay mga virtues, ano? Magandang ito yung nakikita sa atin bilang mga Kristiyano. Okay? Like patience. Patience is yung long-suffering. Long-suffering saan? Doon sa mga taong nangungutya sa atin, yung umuusig sa atin, hindi tayo basta-basta nagre-react. But we pray for them, especially those who really mock us because of our belief, because of where we stand in the gospel of the Lord Jesus Christ. So, nandun yung ating pagiging patient. Okay? So, mga kapatid natin sa mga ibang lugar na talagang matindi ang persecution, makikita natin sa kanilang mga testimony na hindi sila basta nagre-retaliate. Okay? Bagkus kung talagang kikitli ng buhay nila, sila ikukulong, sila ay talagang nagpapasakop. Dahil nga sa kanila ay meron na silang kapayapaan na galing nga sa Diyos. At kung ito nga ang kanilang kumbaga lot sa buhay, then tatanggapin nila yon ng buong buo. Hindi kagaya nga dito sa Western world na kung saan ang mga Kristiyano, kung i-compare natin dun sa mga persecuted countries as against dun sa Western world, na medyo malaya at medyo mababaw ang pagka-Kristiyano. Konting problema lang, gaya nga dito sa Amerika, ito na lang nangyari. Pandemic nga, nagpipilit na wag mag-wear ng mask. Kaya tuloy ngayon, meron daw panibagong kumbaga mga cases na nakikita sa Amerika. Lalo na yung mga lumabas at na nakipag-rally. So, nagkahawa-hawaan na. So, paano yan? So, ang mga Kristiyano, makikita natin dito, nandun yung kanilang patience pagdating po sa mga bagay na yan. Next is kindness. Kindness is a question of disposition. So, ang isang Kristiyano, makikitaan mo na siya ay matulungin. Pag may makikitang mga tao kahit pa nga hindi sila Kristiyano at kung kinakailangang tulungan ay yun ang attitude ng isang Kristiyano ng pagpapakita ng kabutihan. Okay? So sa maraming bagay yan. Okay? Hindi lang naman po sa material na bagay. We are kind in the sense that even if people do not actually believe in what we preach, at least kahit papano tayo naman ay iniintindi natin sapagkat alam naman natin na ang isang taong hindi mananampalataya, unless the Holy Spirit indwells him and unless the Lord chooses him or calls him or elects that person will not come to Christ. And that is why medyo mas mahaba yung pasensya natin at tayo ay nagpapakita pa rin ng kabutihan sa kanila. Yan, goodness. So, ganun naman. Goodness naman is yung words and deeds. Yan. So, yung kindness is yung disposition mo sa buhay. Yung goodness naman, yung actual na pagpapakita nito. Whether sa salita o sa gawa. Okay? Sa salita, hindi tayo nagbumura. Okay? Dati kung ikay palamura dahil ikay Kristiyano na, hindi ka na nagmumura. Okay? Hindi na 'yun ang
tono ng buhay mo. At the same time, sa paggawa, gumagawa tayo ng mabuti, hindi dahil para tayo ay makapasok sa pintuan ng langit o para tayo maging kaaya-aya sa Diyos, kundi dahil tayo ay ligtas na. In the first place, kasi ligtas na tayo, kaya gumagawa ngayon tayo ng mabuti para yun ang ebidensya na talagang tayo nga ay mga anak ng Diyos, na hinirang nga tayo ng Diyos. Ayan. Okay? Pangatlo ay yung sa sarili. Ito naman yung faithfulness, gentleness, and self-control. So, faithfulness, ito yung katapatan, ano? Kumbaga sa military, ipakita mo nga na ikaw ay tapat sa ating bandila, sa ating bansa. So talagang ibubuwis mo yung buhay para lang sa kalayaan at sa proteksyon ng ating bansa. Okay? So dito makita natin yung katapatan sa Kristyanismo is yung kanyang reliability. Ikaw ba'y maaasahan? Okay? Sa Kristyanismo, sa iglesia, ikaw ba'y maaasahan namin na kay susunod sa mga utos ng Diyos? Okay? Ikaw ba'y susunod sa mga parameters na binibigay ng iglesia, for example? Ikaw ba ay, sabi nga, reliable na kung sakali mang ikaw ay tawagin at kailangan magministeryo, ikaw ba ay maasahan, makakasama ka ba? Ayan. So, ayan din. At the same time, yung katapatan natin mismo sa Diyos. Tayo ba ay tunay na tapat sa Kanya? Tayo ba ay, kumbaga, faithful sa ating pag-aaral ng Kanyang salita, sa ating pananalangin? Okay? So, yan ang mga bagay-bagay na kailangan nating tingnan kung yan ba ay nagagawa natin. Okay? Pangalawa, gentleness. Okay. Ito yung humble meekness, okay, which Christ exhibited. Sabi nga dyan sa Matthew 11:29, basahin ko lang. Matthew 11:29. Ito yung matapos niyang sabihin na, "Come to me all of you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." So sabi niya rito, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." So makita natin ang ating mismong Panginoon ay kanyang isinabuhay ang isang pagiging gentle man, pagiging pastol, okay? Pagiging good shepherd niya sa atin. Yan. So tayo rin, dahil siyang ating pinuno, siyang ating ulo ng iglesia, thereby dapat tayo rin na kanyang mga bahagi ng katawan niya ay ganun din. Ang tanong, are we gentle? Do we have that gentleness as we kumbaga talk with other people, whether they are believers or unbelievers? Doon sa mga mas nakakatanda sa atin, may respeto ba tayo? Doon sa mga namumuno sa atin sa loob ng iglesia, do we give them their proper respect, okay, sa mga pastor? Yan. Or sa'yo, dahil sa barkada mo, so parang baliwala lang sa'yo. May kilala akong ganyan, dahil nga sa barkada niya yung pastor, hindi niya maipakita yung respeto niya dun sa pastor. So, lagi niyang kinukutya.
pag nakikita. Samantalang yung mga kasama sa iglesia ng pastor na yon, nandun yung pagre-respeto nila dun sa pastor. Pero dahil sa ito'y naging very close friend niya, hindi niya mailagay yung sarili niya sa tamang lugar. So dapat kahit pa kayo magkaibigan, dahil pastor ang isa sa inyo, then dapat nandun din yung pagre-respeto. So kailangan maging gentle tayo, okay, as a people of God. At kung darating man yung pagkakataon tayo na pe-persecute, tayo yung kumbaga uusigin, handa tayo. At the same time, yung nakikita ba ito sa ating buhay, halimbawa sa paglalakad lang o sa pagmamaneho ng sasakyan. Okay? Yung babalik ako dun sa salitang patience. Are you patient in driving? Okay? Are you patient with your spouse or with your children? Or at the same time, are you gentle likewise to people that you meet? Or when you're driving, okay? And when you're at home, or when you're at the office. So lahat ng ito, yun ang fruit of the Spirit. Pagpapakita nito ay pagpapakita lang na ikaw nga ay anak ng Diyos. Okay? So, next is self-control. Okay? Self-control meaning to say, hindi ka basta-basta nag-blurt out na lang ng galit mo. Okay? May self-control ka or disiplinado ka in terms of so many things. Okay? Discipline ka gaya ng isang nagtitrain sa halimbawa sa Philippine Military Academy. Ano yung mga training nila or sa West Point o sa mga Navy SEALs. Sabi nga, tinuturuan silang mag-ayos ng kanilang mga damit. Okay? Everyday yan. Maayos, malinis ang sapatos, talagang makintab. Sapagkat dun matre-train yung discipline ng isang sundalo. Pagdating ng araw, pag siya'y nasa gera, pag hindi siya disiplinado, either masugatan siya or mamatay pa siya. Kaya't or magiging ano siya, pabigat doon sa platoon o sa batalyon kung saan man siya kabilang. Kaya't very important ang discipline. And so part of the discipline is the self-control. We need to control ourselves. Sa lahat ng bagay yan. Kung sa pagkain, tayo ba'y nagko-control kung alam naman natin na tayo ay meron ng mga pre-existing conditions or tayo ay walang pakundangan dahil sa feeling mo malulugi ka at ngayon ikay kakain ng bawal at hayaan mo na lang na pag dumating yung check-up, either mahuhospital ka or kakailanganin mo ngayon ng gamot at mapapagastos ka pa. So, andyan lahat yan. Self-control with regards to our sexual inclinations. Ayan. Tayo ba ay madaling madala ng mga bagay-bagay na ating napapanood, na ating nakikita. Ayan. So, we need to have all of this. Itong mga to, these are all fruits of the Spirit. We need to master, sabi nga, itong mga ito. And hindi ibig sabihin lang na ang banal na spirito ang siyang kikilos at gagalaw. Yun din yung isang mga katuruan nung araw na sinasabi, hindi mo ano yan, hindi mo responsibilidad yan. Responsibilidad yan ng banal na spirito. Mali po yun. Okay? Ang banal na spirito, sabi ko nga, at yan, paaralin pa natin yan sa mga susunod na araw.
siya yung aakay. Kaya nga sabi nga, walk in the Spirit. We are led by the Spirit. Sabi nga sa ating inaral nung nakaraan. Okay? So, siya ang maglilid. Pero tayo yung magwo-walk. So, pag nag-walk tayo, ibig sabihin, responsibilidad natin yon. So, tayo ngayon, andyan ang banal na Espiritu. So, ngayon, susundin ba natin siya o hindi? Kaya yan. Kaya very important ang mga ito. Hindi lang ibig sabihin na we just rely on the Holy Spirit, period. No, we have a responsibility. That is why we read the Word of God daily. Okay? So, sabi pa nga ni Apostle Pablo rito, all Spirit-led Christians, kapag itong mga to, the fruit of the Spirit is upon us, then against such, there is no law. Walang batas. Dahil nga, ito yung fruit of the Spirit na. Ito na yung batas ng ating Panginoon. The law of Christ. Okay? Yung law ng Old Testament is para nang sa ganun ay pagbawalan ka or pigilan ka or patigilin ka, yan ang ginagawa ng batas para wag mong gawin yung mga hindi tama. Pero itong batas na to, makikita natin is hindi mabigat. Actually, pag ginawa mo, makakagaan pa sa puso mo, sa buhay mo. At makikita ng ibang tao na, ay, kakaiba ka. Kaya dapat ito ang i-pursue ng mga Kristiyano. So, hindi tayo dapat Kristiyano lang sa nguso, sabi ko nga, kung hindi sa puso at sa gawa. So, ngayon na ating pong naaral na itong dalawa. Yung kagabi is yung works of the flesh at ito naman ngayong gabi, yung fruit of the Spirit. Okay? Pinaral natin yan separately. So, makikita ngayon natin na talagang merong pakikipagtunggali itong dalawa. Okay? The flesh and the Spirit are in active conflict with one another. Okay? They are pulling in opposite directions. Naghihilahan yan, parang tug of war. Hinihila ng laman ang Kristiyano pabalik sa kamunduhan. Hinihila naman ng Espiritu papunta sa kabanalan. Okay? So makita natin na talagang yung pag-aaway na to is a very deadly, kumbaga, and a fierce fighting. Yan. At ang magiging resulta ng conflict na ito is that ito na nga yung ating nabasa sa verse 17. Okay? Ano yung nasa verse 17 dito? Yung sinasabi dyan na for the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. Tapos kung ating babalikan ang Romans chapter 7, ito naman yung sinulat ni Apostol Pablo na sinasabi niya, for the good that I will to do, I do not do. So verse 19, ano? But the evil I will not to do, that I practice. Now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. So, yun, natumbok ni Apostol Pablo. Hindi ibig sabihin, kapag Kristiyano ka na, perpekto ka na hindi ka na magkakasala, na hindi ka na mahuhulog sa mga ganitong mga patibong ng kaaway. Bagkus, naglalaban pa rin yung laman doon sa Espiritu ng Diyos. Nananahan natin sa atin yung Espiritu ng Diyos, pero yung ating laman, ito pa rin yung sinful nature natin, ito pa rin yung katawan, hindi naman nabago ito, na kung saan ay andun pa rin yung kasalanan. Okay? Although pinatawad na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mayamang awa at sa kanyang pagkapako sa krus, at tayo ngayon ay hinirang niya mga anak, ibig sabihin pa rin na andun pa rin yung pakikipagtunggali natin. Hindi pa po tapos. Sabi nga ng mga Jehovah's Witness, kaya hindi kami naniniwala kay Jesus Christ kasi namatay nga siya pero mukhang he was not successful. Precisely because we still see
hatred, anger, we still see war, we still see sickness. So sa kanila, ang kanilang minimiti is yung this is going to be a perfect life. Kaya umaasa pa rin sila kay Jehovah na siya ang gagawa nito at sila naman magpapakabuti. Sabi ko, gaano kayo dapat kabuti para masabing kayo tatanggapin ng Diyos? Hindi nga nila masagot. Kaya dahil nga hindi nila maintindihan na itong war na to, itong conflict na to between the flesh and the spirit is an ongoing battle yan. Okay? Kaya nga pati si Apostol Pablo, siya na ngayon sumulat, siya na ngayon nangaral, siya na ngayon ginamit ng Diyos, pero pati siya mismo, he was not telling about this, about his past, but rather about his present. And ganun din si Martin Luther, na siya nung nasa sa loob ng seminaryo, andun yung desire niya, dun sa pagkain lang ng kanyang superior, sa kanya nagkakasala na siya doon. Ganun siya katindi at gaanong pilit niya na ibuti o ituwid yung kanyang sarili, pero talagang hindi niya magawa. Dahil nga ito yun, naglalaban yung laman sa Espiritu ng Diyos. Kaya buti na lang, sabi nga, buti na lang at namatay ang ating Panginoon. Yun. Yun ang sinasabi niya. Kaya sabi nga ni Apostle Paul sa Romans 7:24, "O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? I thank God through Jesus Christ our Lord." So, hindi sa sarili niya siya aasa, kundi sa Panginoong Jesus, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So, here makikita natin, though meron tayo ng pagkauhaw sa Diyos at pagsunod sa kanyang batas, at gusto natin maging mabuti at gumawa ng mabuti, yan po ang makikita natin na gustong tunguin ng mga mananampalataya. But, sa sarili niyang lakas, kahit na itong mga new desires na to ay gusto niya, ay hindi niya makakayang gawin. Bakit? Kasi nga yung kasalanan ay nananahan pa sa atin. Kaya yun ang sinasabi ni Apostol Pablo rito sa Galatians 5, "Because of the strong desires of the flesh, which lust against the spirit." See? Nakikipag-away talaga yung laman. Kaya makikita natin sa ating mga sarili, minsan bigla na lang tayong magagalit, bigla na lang tayong magsisinungaling para lang maalis lang tayo dun sa paninisi. Ayan. Dahil nga andun pa rin yung laman. Okay? At ito yung conflict na to, sabi nga, ito'y matindi, ito'y mapait, at talagang walang bibigay sa dalawang ito, yung laman at yung espiritu. Although, yes, ligtas na tayo, dahil praise God, at ganun nga, andyan ang espiritu. Pero yung laman, hindi siya basta-basta mag-give up. Gaya ni Satanas. Si Satanas, he will not just give you up because you are his child before, for so many years. Hindi kanya i-give up. Pero dahil nga binili na tayo ng dugo ni Kristo, wala na siyang magagawa kundi mangutya, to rebuke or to accuse us kapag tayo ay nahuhulog sa kasalanan or tayo ay kumbaga nakakastumble sa iba. Okay? So yan. So, ang suma total ba nito na ang istorya ng isang Kristiyano ay isang talunan na Kristiyano kasi ito andyan pa yung laman at siya'y lumalabas pa at ang espiritu nagpipilit naman na makuha tayo. Ibig sabihin ba ang buhay Kristiyano is an experience of continuous defeat? Yun ba? Kung titingnan mo ang sarili mo, well, maaring sa ilan, maaring feeling nila ganun. Pero sabihin ko sa inyo, kung kayo ay anak ng Diyos, hindi ka bibitawan ng Espiritu. Pero hindi rin dito nangangahulugan
nahahayaan ka na lang on your own na maglublob sa kaputikan o sa kadiliman, sa kasamaan at sa kasalanan. Hindi po ganun ang banal na spirito. Pagka inahong ka niya, pero dahil sa matindi ang laman, hindi ganun kaagad-agad. Kaya nga kapag ang isang tao nahulog, lalo na halimbawa adultery, hahanap-hanapin ng laman yung adultery na yun eh. Kaya hindi ka agad-agad siya madadala sa puder ng kahit anong counseling na gagawin ng pastor. Dahil nga, yung mind niya nandun eh. Hindi siya basta-basta makakaalis diyan. Kaya nga, it is really war. And in a war, makikita natin na talagang merong labanan yan. Kaya sabi nga, paano natin lalabanan yan? Yan ang mga susunod na ating aaralin. Okay? Magagawa natin yan. Okay? Huwag ho tayong madismaya o malungkot sapagkat meron sa susunod na ating mga pag-aaral ay makikita natin kung paano tayo magiging victorious sa ating buhay Kristiyano. So, sa pagtatapos, ayaw ko namang tapusin ito na parang lumalabas talunan ng Kristiyano. Hindi po. Okay? If we are left to ourselves, sabi nga, hindi natin magagawa nga ang mga ito. Pero dahil sa andyan ang banal na spirito, at ang banal na spirito ang siyang gumagabay at nangunguna sa atin, at kung tayo ay susunod sa Kanya, then, sabi nga, hindi natin magagratify yung desires of the flesh. Okay? May experience pa rin natin yan, paminsan-minsan, pero hindi tayo mamumuhay sa kasalanan. Okay? Iba yung you are indulging in them than you have fallen at times to that sin. Okay? Though, sabi nga, sa totoo lang, sabi nga, we shall bear the fruit of the Spirit. And if we bear the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. And sabi nga, for this, sabi nga, against such, there is no law. So, dito natin makikita na kapag ikaw ay nagbunga na ng mga binigay ng Espiritu, ay hindi ka magagapi ng inyong laman. Okay? So, dito tayo magtatapos at bukas ating aaralin kung paano tayo magiging victorious sa buhay nating mga Kristiyano. Magandang gabi po sa inyong lahat.